Nang magkahawak kamay silang bumalik sa underground parking lot at sumakay sa kotse, hindi agad pinaandar ni Yang Cheng ang sasakyan. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang ulo at tahimik na tumingin kay Lin Ruoxi, na namumula pa rin. Marahas pa rin ang tibok ng puso ni Lin Ruoxi, at medyo mabilis ang kanyang paghinga. Palibhas ay tinitigan ni Yang Cheng sa dilim, lalong uminit ang kanyang mukha. Makalipas ang mahigit 1 minuto, sa wakas ay hindi na napigilan ni Lin Ruoxi. You! Stop looking at me. Bilasan mo magmaneho ka. Nagkunwaring walang narinig si Yang Cheng, at isang pag-asa ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Honey, let's do something memorable. To commemorate that we don't have to divorce and get back together. Nako, it should be considered that we're really in love. Sino ba talaga ang nai-inlove sa'yo? Si Lin Ruoxi ay manipis ang balat. Paano niya ito aaminin ng diretsyo? Hindi ka man lang ba pumayag na magustuhan kita? Nakangiting sabi ni Yang Cheng. Inilibot ni Lin Ruoxi ang kanyang mga mata sa kanya. Hindi ko naman sinabi na gusto kita. Bakit ang yabang mo? Nagpakawala si Yang Cheng ng, natunog, at pagkatapos ay tumawa. Ayos lang. Hindi mahalaga kung hindi mo sabihin na gusto mo ako pansamantala. Gusto kita. Halika, mahal, paano ang paghalik sa iyong asawa? Napakamakabuluhang gabi. Dapat tayong gumawa ng isang bagay na mas makabuluhan. Habang nagsasalita si Yang Cheng, inilapit niya ang kanyang mukha at itinutok ang kanyang mga labi sa manipis na labi ni Lin Ruoxi. Akmang hahalikan siya nito. Nagulat si Lin Ruoxi. Itinulak niya ang ulo ni Yang Cheng palayo at lumiit ang kanyang katawan. Huwag mong gawin ito. Ikaw, lalabas ako ng kotse kung gagawin mo ulit ito. Bagamat tahimik niyang inamin na may relasyon silang dalawa, medyo natatakot pa rin siya na may gagawin kaagad si Lin Ruoxi na matalik kay Yang Cheng. Higit sa lahat, tila may ilang distansya sa pagitan nila, na naging dahilan upang hindi niya gustong umunlad sa puntong iyon ng napakabilis. Nakaramdam din si Lin Ruoxi ng kakaiba at walang magawa. Logically speaking, dahil wala siyang balak na hiwalayan ang lalaking ito, at malakas din itong sinabi na may gusto ito sa kanya, naging bato ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Ang problema ay palagi niyang nararamdaman na may kulang sa kanilang dalawa. Hindi niya kayang talikuran ang lahat para magampanan ang kanyang mga responsibilidad bilang asawa. Kung ano iyon, hindi niya moari. Mapait na ngumiti si Yang Cheng at sinabing, isang halik lang. Hindi na kailangang magtago sa akin ng ganito. Ako. Hindi ko gusto, sabi ni Lin Ruoxi. Mapaglarong tanong ni Yang Cheng, huwag mong sabihin sa akin na ito ang iyong unang halik. Hindi dapat. Ruoxi baby, kanino mo binigyan ng first kiss? Si Lin Ruoxi ay nakaramdam ng matinding kahihiyan at sama ng loob. Malinaw na alam ng lalaking ito na lahat ng una niya ay ibinigay sa kanya, ngunit sinadya pa rin niyang magtanong ng ganoon. Halata naman na gusto niya itong tumahimik. Nakalimutan ko, mapait na sabi ni Lin Ruoxi. Mukhang seryoso si Yang Cheng. Ayon sa research ng mga scientist, mas memorable ang first kiss ng isang babae kaysa sa first night niya. How could you forget it? Kinagat ni Lin Ruoxi ang kanyang mga ngipin at pagkatapos ay malamig na ngumuso. You became like you're very knowledgeable. Then let me ask you, alam mo ba kung bakit naghahalikan ang mga tao? Napakurap si Yang Cheng. Ano pa kaya ito? Siyempre, ito ang pinaka-normal na bagay kapag malakas ang pag-ibig. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang matinding damdamin ay matagal nang natunaw ng paulit-ulit na pagtanggi ni Lin Ruoxi. Hindi mo alam. Bahagyang pagmamalaki ni Lin Ruoxi, sa primitive na lipunan, ang mga tao ay natutong humalik. Ngunit sa oras na iyon, ang mga lalaki at babae ay maghahalikan. Paglaban ng lahat. Naghalikan ang mga ina at anak.
Sa simula, ito ay ang parehong dahilan. Ito ay tulad ng isang bakuna. Ibinuka ni Yang Cheng ang kanyang bibig. Nagkaroon ng ganoon. Pero anong kinalaman nito sa kagustuhan kong halikan ang asawa ko? Nagpatuloy si Lin Ruaxi, nakikita ko na napakabuti ng iyong katawan, at napakalusog ko rin. Ang mga bagay tulad ng pagkalat ng mikrobyo ay dapat na iwasan kung maaari. Ito ay isang napakaromantikong bagay, ngunit pagkatapos na banggitin ni Lin Ruaxi, ito ay naging isang walang lasa na negosyo. Malungkot ang puso ni Yang Cheng. Malungkot niyang tanong, asawa, sabihin mo sa akin ang totoo. Paano mo nalaman ang tungkol sa ganitong bagay? Sa tingin mo ba ang tambak ng mga libro sa aking pag-aaral ay para sa dekorasyon? Tumawa si Lin Ruaxi. Ano ang maganda sa pagbabasa ng higit pa? Kung magbasa ka pa, ang paghalik ay magkakalat ng mikrobyo. Hindi katakatakang ang mga babae ay mabubuti kung walang talento. Hindi katakataka na mahirap para sa mga babae na magpakasal sa mundong ito. Napabuntong hininga si Yang Cheng na may pagsisi sa sarili. Pagkatapos ay pinaandar na niya ang sasakyan at nagsimulang umuwi. Palihim na nakahinga ng maluwag si Lin Ruaxi. Kung ngayon lang nagpumilit si Yang Cheng na halikan siya, hindi niya alam kung naiwasan niya ito. Ngunit sa pag-iisip, naawa siya sa kanya. Kung tutuusin, sila ay mag-asawa, ngunit palagi itong iniiwasan. Ngunit hindi niya kayang bitawan ang maliliit na buhol na iyon sa kanyang puso. Bago niya malaman ang lahat ng dahilan, ituturing na lang niya ito bilang kusa at makasarili kahit minsan. Tumingin si Lin Ruaxi kay Yang Cheng nang may paghingi ng tawad at nag-isip sa sarili. Pag-uwi nila, nalaman nilang nasa baba pa rin sina Nanay Wang at Huilin. Hindi pa sila umakyat para matulog. Miss, son-in-law, bumalik ka na. Tapos na ba? Si Nanay Wang ay tila hindi gamaan, kaya siya ay naghihintay para sa kanila. Well, malapit na itong matapos. Sumagot si Lin Ruaxi, Nay Wang, hindi ba sinabi ko sa iyo ng maraming beses na huwag mo akong hintayin sa gabi? Nakakapagod din. Anong nakakapagod dito? Nandito si Huilin para samahan ako. Nag-uusap lang kami kung kailan kayo uuwi at kung tatawagan ba kami at dumating na kayo, nakangiting sabi ni Wang Maria. Walang sinabi si Huilin nang makita niya si Yang Cheng. Tumakbo siya sa kusina at nagtanong, Kuya Yang, anong problema? Naghahanap ako ng pagkain. Hindi pa ako naghahapunan, sagot ni Yang Cheng. Natigilan si Nanay Wang. Bakit hindi ka pa nagdi-dinner? Son-in-law, hayaan mo akong painitin ito para sa iyo. May pagkain pa. Ngunit bago siya makahakbang, sinabi ni Lin Ruaxi, Nanay Wang, ako na ang gagawa. Ikaw at si Huilin ay maaaring umakyat sa itaas para matulog. Walang sinabi si Mother Wang sa pagkakataong ito. Isang kakaibang tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ngumiti siya at sumagot, okay. Naisip ni Huilin na hindi magaling magluto ang dalawa, kaya't sinabi niya, hayaan mo akong tulungan ka. Ate Ruaxi, ipagluluto kita ng 2 ulam. Natatakot akong hindi sapat si Kuya Yang. Ngunit bago pa siya makatapos, hinailan ni Mother Wang ang braso ni Huilin. Marunong magluto si Miss. Natuto siyang magluto. Huilin, samahan mo ako sa itaas. Sabi ni Mother Wang at patuloy na kamandat kay Huilin. Agad na naunawaan ni Huilin na gusto ni Mother Wang na lumikha ng pagkakataon para silang dalawa ay mapag-isa. Kaya, sinundan niya si Nanay Wang sa itaas. Gayunpaman, labis na naguguluhan si Huilin. Sinabi ng dalawa na maghihiwalay na sila noon, at napakaraming araw na silang nasa Cold War. Bakit gusto ni Yang Chen na pumunta sa kusina para magluto ng hapunan ng masinsinan sa unang gabing bumalik siya? At ang konserbatibong si Lin Ruaxi ang nagkusa para tulungan si Yang Cheng. Hindi alam ni Huilin ang kanyang nararamdaman.
Medyo masaya siya, medyo bitter, at medyo naiinit. Sa madaling sabi, habang nakatingin sa kanilang dalawa sa kusina, biglang hindi alam ni Huaylin kung ano ang iniisip niya. Bago at pagkatapos ng Spring Festival, holiday ni Yulei. Kaya, hindi na kinailangang pumasok ni Lin Ruoxi at Yang Cheng sa trabaho. Siyempre, kung may importanteng bagay, pupunta agad si Lin Ruoxi sa kumpanya para harapin ito. Pagkatapos ng isang gabi ng ups and downs, pait at sweetness, nang bumaba siya kinabukasan, nakita ni Lin Ruoxi si Yang Cheng na nakahiga sa mesa, kumakain ng lugaw at kumakain ng buns. Hindi niya maiwasang mamula. Walang ibang naramdaman si Yang Cheng. Hindi na lang niya kailangang harapin ang malamig na mukha ni Lin Ruoxi, at nabawasan ang pressure niya. Kung paano pagsamahin ang kanilang relasyon sa hinaharap, nadama ni Yang Cheng na kailangan niyang gawin ito ng hakbang-hakbang. Hanggat hindi namumulaklak ang punong bakal, ayos lang. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Yang Cheng kay Lin Ruoxi, na naglalakad pababa ng hagdan. Pinigil ni Lin Ruoxi ang kanyang pagtawa at pinandilatan siya. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Kumain ka na. Halos mabulunan si Yang Cheng sa tinapay. Tila hindi gaanong bumuti ang kanilang relasyon. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng villa. Si Huaylin, na nakasuot ng manipis na mahabang shirt at sports pants, ay kagagaling lang sa jogging. May maliliit na butil ng pawis sa kanyang noo. Dahil nagsasanay na siya ng martial arts mula pa noong bata pa siya, palaging nararamdaman ni Huaylin na wala na siyang mapaglalabasan ng kanyang lakas pagkatapos manirahan sa isang malaking lungsod. Kaya, ang pagjogging sa umaga ay naging paborito niyang paraan upang gugulin ang kanyang lakas. Ngunit sa pagkakataong ito, nang buksan ni Huaylin ang pinto, hindi lang siya ang pumasok sa bahay. Nag-aalmusal sina Kuya Yang at Sister Ruoxi. Medyo maaga pa kayo, nakangiting sabi ni Huaylin sa mag-asawang pumasok. Pagkatapos, sumigaw siya sa loob ng bahay, Kuya Yang, ate, may dalawang bisita na gustong magbigay sa iyo ng pagbati ng bagong taon. Pagbati ng bagong taon. Gamit ang chopstick sa isang kamay at bun sa kabilang kamay, tumangala si Yang Cheng at nagulat. Hindi niya inaasahan na ito ay sina Yuan Ye at Tang Tang, na matagal na niyang hindi nakikita. Mula nang magsama ang mag-asawang ito, hindi na talaga siya nito kinontak. Hindi niya inaasahan na magsasama sila sa bahay niya ngayong umaga. Si Tang Tang na nakasuot ng pulang jacket ay tila tumangkad ng kaunti, at ang kanyang maliit na anyo ay lalong naging pambabae. Nang makita niya si Yang Chen, masaya siyang sumigaw ng, "Uncle!" At sumugod pasulong. Wala siyang pakialam na kumakain si Yang Chen ng almusal, at direktang sumubsob sa yakap ni Yang Chen at niyakap siya ng mahigpit. "Tito, namiss kita ng sobra," nakangiting sabi ni Tang Tang. "Bakit hindi mo ako tinawagan o kung ano man kung namiss mo ako?" Sabi ni Yang Cheng na nakakunot ang noo. Nilabas ang dila ni Tang Tang, naging abala ako sa aking pag-aaral. Kukunin ko ang aking pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo sa unang kalahati ng taong ito. Paanong hindi? Mahigpit ang tali sa akin ng aking ina. Ako hindi man lang makita si Brother Yuan Ye. Nang matapos siyang magsalita, agad na inilipat ni Tang Tang ang kanyang tingin kay Lin Ruoxi na nakasuot lamang ng maluwag na woolen sweater. Nagningning ang mata niya. "Kuya, asawa ka siguro ni Uncle. Ang ganda-ganda mo." Hindi natuwa si Lin Ruoxi nang sumugod itong masiglang batang babae sa mga bisig ni Yang Cheng. Akala niya ay may isang babae na narito para haman siya. Sino ang nakakaalam na kukunin ni Tang Tang si Yang Cheng at tatawag, "Tiyo"? Nang maglaon, nang marinig niyang sinabi ni Tang Tang na high school student pa siya, gamaan ang loob ni Lin Ruoxi. Siya ay isang junior at isang estudyante, hindi siya pupunta dito para makipagrelasyon sa isang lalaking may asawa. Gayunpaman,
nang marinig niyang tinawag siya ni Tang Tang na Big Sister, hindi mapigilan ni Lin Ruoxi na ngumiti kay Yang Cheng. Gaya ng inaasahan, nasa dilema si Yang Cheng. Halos pigain niya ang tinapay sa kamay sa masa. Sa sandaling ito, inilagay ni Yuan Ye ang dalawang malalaking bag na mukhang mga regalo sa isang sulok. Nagmamadaling naglakad, tinapik ang balikat ni Tang Tang, at mahinang sinabi, Tang Tang, bakit mo siya tinatawag na elder sister? Tinatawag mo si Yang Chen na uncle, at tawagin ang kanyang asawang elder sister, hindi ba ibig sabihin ay pinakasalan ni Yang Chen ang kanyang sariling anak? Kinagat ni Tang Tang ang kanyang mga labi at walang pakialam na sinabi, ano ang mahalaga? Halatang mas bata ang kapatid na ito kaysa kay Tio. Tio, ikaw ay isang matandang baka na kumakain ng batang damo. Kahanga-hanga ka. Sa sandaling ito, hindi banggitin si Lin Ruoxi, maging si Weilin ay tumingin kay Yang Cheng na may kakaibang ngiti. Naramdaman pa niya na medyo nakakaawa si Yang Cheng. Bigla siyang naging matandang baka. Ang sulok ng mga labi ni Yang Chen ay pumulupot sa isang ngisi. Kinuha niya ang baso ng gatas na inihanda ni Wang Ma para sa kanya at nilagok ito sa isang lagok. Noon lang siya nakaramdam ng kaunti. Itinuro ang pinto, sinigawan niya si Tang Tang, itong brat, hindi ka man lang makapagsalita ng nakakatuwang pakinggan ngayong madaling araw. Labas! Labas! Ayaw kitang makita. Ayaw kitang makita. Walang epekto ang pagsigaw ni Yang Cheng. Sa halip, pinagtawanan siya ni Lin Ruoxi, Weilin, at Tang Tang na may palilibak. Walang magawa si Yuan Ye na lumapit kay Yang Cheng at tinapik siya sa balikat. Kuya Yang, ano bang dapat ikagalit? Magkapareho tayo ng henerasyon. Kung tito ang tawag ni Tang Tang sa'yo, hindi ba't mas bata siya sa akin? I didn't mind it at all. Nako, hindi gaanong naramdaman ni Yang Cheng ang biglang pagtawag sa kanya ni Yuan Ye na kapatid. Nag-wave lang siya ng kamay. Mukhang wala akong karapatang pantao sa pamilyang ito. Nalaman mo lang, hindi nakalimutan ni Lin Ruoxi na magdagdag ng insulto sa pinsala. Hindi na siya mapakali sa kalungkutan ni Yang Cheng. Tinanong niya si Yuan Ye, ikaw ang panganay na anak ng pamilya Yuan, tama ba? Tila medyo kinakabahan si Yuan Ye na nakaharap kay Lin Ruoxi. Nahihiya siyang ngumiti at sumagot, oo, ako si Yuan Ye. Ikinagagalak kitang makilala, General Lin. Ngumiti si Lin Ruoxi. You don't have to be so nervous. You're Yang Cheng's friend, which means you're of the same generation as me. You're not my subordinate. Bago ako pumunta dito, marami na akong narinig tungkol kay General Lin. Madalas na ginagamit ng tatay ko ang business operations ni General Lin bilang modelo para pakinggan ko. Actually, lagi kong hinahangaan si General Lin. Hindi ako magaling sa negosyo kaya lagi akong sinizermonan ng tatay ko. Palagi niyang sinasabi na kung ako ay kalahating kasing galing ni General Lin, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, same time na sabi ni Yuan Ye. Mukhang hindi siya nagbubuga ng kalokohan. Bahagyang nagulat si Lin Ruoxi. Bagamat ilang beses na niyang nakita si Yuan Hiwei kasama ang piging ng pamilya Liu, hindi niya inaasahan na pupurihin siya nito sa harap ng kanyang anak. Kinusat ni Tang Tang ang kanyang malalaking mata, na puno ng liwanag ng bituin. So you're so awesome, kuya. Bihira magpuri ng tao si Uncle Yuan. Sobrang papuri sa akin ng iyong ama. Hindi ako ganoon kalakas. Wala kaming pinaghandaan dahil maaga kang dumating. Umupo ka sa sofa at ipagtitimpla kita ng tsaa, sabi ni Lin Ruoxi at pumunta sa kusina para humingi ng dahon ng tsaa at mainit na tubig kay Nanay Wang. Dahil hindi sila karaniwang umiinom ng tsaa sa bahay, hindi sila palaging may water dispenser. Kinailangan pa nilang magpakulo ng tubig para sa mga bisita. Pagkatapos maupo sina Yuan Ye at Tang Tang, pumunta si Weilin sa mesa at nagsimulang kumain ng almusal kasama si Yang Cheng. Nang makita ang galit sa mukha ni Yang Cheng, ngumiti siya at sinabing, Kuya Yang, huwag kang masyadong maliit. Si Tang Tang ay halatang prangka na babae.
Ngayon lang, sa labas ng pinto, siya pa rin. Napansin ni Yang Cheng na namumula si Huaylin habang nagsasalita. Curious niyang tanong, anong gusto mong sabihin? Sabihin mo na lang. Tinatrato pa nga niya ako. Bilang iyong asawa, sabi ni Huaylin at ibinaba ang kanyang ulo, hindi nang ahas na tumingin kay Yang Cheng. Natigilan si Yang Cheng. Alam niyang iniisip ni Huaylin ang misyon na ibinigay sa kanya ni Abbas Yun Miao. Talagang walang pakialam ang dawis na madreng iyon sa pag-iwan sa kanyang apo. Hindi rin nakaimik si Yang Cheng. Ngumiti siya kay Huaylin at sinabing, huwag kang masyadong mag-isip. Kumain na tayo. Sa tingin mo ba ako ang uri ng tao na magagalit sa gayong maliit na bagay? Oh, medyo nadismaya si Huaylin. Nang lumabas si Lin Ruoxi na may dalang kettle kasama si Mother Wang para gumawa ng tsaa para kay Yuan Ye at Tang Tang, biglang may naisip si Yuan Ye at tinanong si Lin Ruoxi na kinakabahan, iyon. General Lin, maaari ba? Maaari ba? Nakatingin sa kanyang namumula na mukha, matamis na sinabi ni Lin Ruoxi, sabihin mo lang. Hindi ako halimaw na kumakain ng tao. Ang iceberg sa pagitan nila ni Yang Cheng ay natunaw. Lalong lumawak ang ngiti ni Lin Ruoxi. Yan. Pwede ba kitang tawaging hipag? Tanong ni Yuan Ye na may matigas na ngiti. Sa katunayan, bago sila umalis, sinabi ng ina ni Yuan Ye, Yang Jiyo, sa kanyang anak na tawagan si Yang Cheng na Big Brother, kapag nakita niya ito, at tawagan si Lin Ruoxi na kapatid na babae. Naisip ni Yuan Ye na kakaiba ito, ngunit ipinalagay niya na gusto ng kanyang ina na tretuhin niya si Yang Cheng bilang isang nakatatandang kapatid. Bukod dito, si Lin Ruoxi ay isa sa pinakamayamang babae sa Zhonghai, kaya hindi magiging problema para sa kanya ang maging hipag niya. Nang marinig ito, agad na namula si Lin Ruoxi, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinulyapan niya si Yang Cheng, na kumakain, at naisip sa sarili, tinanong ba ako ng lalaking iyon na tawagin siyang kuya? Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Nanay Wang kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig. Young Master Yuan, bakit hindi mo siya matawagan ng ganoon? Napaka-intimate. Hehe, talaga. Hinawakan ni Yuan Ye ang likod ng kanyang ulo sa isang hanggal na paraan. Then I'll call you sister-in-law from now on. Ang bagay na ito ay tila naayos ng ganoon. Nang marinig ito, bumulong si Tang Tang sa sarili. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinunod ang halimbawa ni Yuan Ye, na tinatawag si Lin Ruoxi na kapatid na babae, ng matamis. Sa pagkakataong ito, nagkaroon si Lin Ruoxi na tumakbo palabas ng pinto. Sa harap ng dalawang bisita, namula siya hanggang tenga. Parehong nahihiya at medyo masaya ang puso niya. Hindi niya maipaliwanag ito ng malinaw, ngunit sa pagkataranta, tila nagustuhan niya ito ng husto. Si Yang Cheng, na kumakain ng almusal, ay hindi namamalayan na may naisip nang marinig niyang tinawag siya ni Yuan Ye na hipag. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya, ngunit hindi ito umimik at nagpatuloy sa pagkain. Agad na naging magkaibigan sina Yuan Ye at Tang Tang kay Lin Ruoxi, na para bang naging isang pamilya na talaga sila. Nakipag-chat ang kanilang hipag sa kanyang kapatid na lalaki at hipag. Tinanong sila kung ano ang karaniwan nilang ginagawa, kung paano nila nakilala si Yang Cheng, at kung paano ang kanilang mga pamilya. Si Lin Ruoxi ay walang maraming kaibigan sa simula. Biglang may dalawang anak sa parehong henerasyon na tinawag siyang hipag, at sila ay napaka-intimate. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pananabik. Nang makita ito ni Nanay Wang, kontento siyang ngumiti at bumalik sa kusina para ipagpatuloy ang paghahanda ng pagkain. Tila pinaplano niyang hayaan sina Yuan Ye at Tang Tang na manatili sa bahay para sa tanghalian. Nang makita ni Yang Cheng na nakaupo lang doon si Lin Ruoxi at nakikipag-chat sa dalawang maliliit na lalaki, tumawag siya at nagtanong, "Asawa, hindi ka ba kumakain ng almusal?" Si Lin Ruoxi ay may kawili-wiling pakikipag-usap kay Tang Tang, kaya casual siyang sumagot, "Ikaw na mismo ang kumain nito." Inilibot ni Yang Cheng ang kanyang mga mata. Isang gabi pa lang at tinapon na naman ako sa malamig na palasyo.
Gayunpaman, bago pa niya maibuka ang kanyang bibig para kumain ng tinapay, muling tumunog ang doorbell. Huminga ng malalim si Yang Cheng, hindi pwede. Kakaiba. May tao ba dito para bumisita muli sa bagong taon? Tumingin kay Yuan Ye at Tang-Tang na naliligaw, nagtanong si Yang Chen, nakipagsabuatan ba kayo sa iba para sadyang abalahin ang almusal ko? Kuya, hindi kami nababato, mapait na ngumiti si Yuan Ye. Tumayo si Huilin, bubuksan ko na ang pinto, sabi niya at tumakbo sa pinto para buksan ito. Gayunpaman, sa sandaling binuksan niya ang pinto, si Huilin ay tila na freeze sa lugar, na para bang nakakita siya ng isang bagay na lubhang nakakabigla. Natigilan siya kaya hindi siya makapagsalita. Sinundan siya ng tingin ng mga tao at nakita ang isang matangkad. Matipunong lalaki na nakasuot ng masikip na itim na katad na damit, na may gwapong mukha, maiksing itim na buhok, at maputi ang balat, naglalakad papasok sa silid. Ang titig ng lalaki ay lubos na nakatuon, na tila ang kanyang tingin ay maaaring tumagos sa kaluluwa ng sinuman at hindi mapaglabanan. Ang kanyang buong pagkatao ay parang isang walang katulad na sikat na espada, na nakasisilaw sa mga mata ng lahat. Ang mas ikinagulat ng lahat sa bahay ay ang malamig at eleganteng babae na may mahabang buhok na nakasuot ng light-colored windbreaker. Si Kai Ning ay sumunod sa likod ng lalaki at naglakad papasok ng bahay. Tiningnan niya ang lahat ng walang magawa. I'm sorry, hindi ko siya napigil ang pumunta dito para hanapin si Huilin, sabi ni Kai Ning. Nakilala ng lahat ng naruroon si Kai Ning. Nakilala ng lahat ng naruroon si Kai Ning. Alam nila na siya ang panganay na anak na babae ng pamilya Kai at may mataas na katayuan. Sino ang lalaking ito? Paano niya nagawang sabihin sa kanya na hindi siya nito mapipigilan? Bakit ka nandito? Tumingin si Huilin sa gwapong binata, at sa wakas ay naglabas ng ilang salita, at mahinang sinabi. Nag-aapoy sa pasyon ang mga mata ng lalaki, Huier, bakit ka nandito? Ano ang kinalaman ng kinaroroonan ko sa iyo? Pagkatapos magsalita ni Huilin, tila ayaw niyang makita ang lalaking ito at tumalikod upang tumakbo palayo. Ngunit gumalaw ang kamay ng lalaki na parang kidlat at hinawakan ang braso ni Huilin, Huier. Hindi ko hahayaang iwan mo ulit ako. Yang Lai. Anong karapatan mong kontrolin ako? Mukhang nagalit din si Huilin. Nagbigay siya ng higit na lakas sa kanyang kamay, na para bang sinusubukan niyang kumawala sa pagpigil ni Yang Lai. Gayunpaman, ang kamay ni Yang Lai ay parang bibig ng tigre. Kahit anong pilit ni Huilin, hindi siya makalaya. Dapat malaman ng isang tao na si Huilin ay nagsasanay ng martial arts mula pa noong siya ay bata pa. Kahit na hindi siya sanay, isa pa rin siyang tunay na alagad ni Abbas Yun Miao. Kahit 12 ng ordinaryong lalaki, hindi nila kayang talunin ang isang babaeng tulad niya. Gayunpaman, ang lakas na ito ay wala sa mga kamay ni Yang Lai. You're the woman that I, Yang Lai, like. Of course I have to control you. Sinabi ni Yang Lai sa sobrang dominanteng paraan. Pagkatapos ay bumaling siya upang tumingin sa iba, na para bang siya ang lumikha na nakatingin sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa harap niya. Wala akong pakialam kung sino ka. Ano ang kinalaman nito sa aking Huier? Kailangan kong ilayo siya rito ngayon, sabi ni Yang Lai, na nagbabalak na umalis kaagad kasama si Huilin. Alam ni Huilin na hindi siya makakawala. Lumingon siya at tumingin kay Yang Cheng, na may hawak na mangkok sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at pagkabalisa, na ginawa siyang kaawa-awa. Napabuntong hininga si Yang Cheng sa kanyang puso. Noong una, may kakaiba siyang pakiramdam tungkol sa lalaking ito na pinangalan ng Yang Lai. Gayunpaman, wala siyang panahon para mag-isip ng iba pang bagay ngayon. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Huilin.
Bukod dito, siya ay may kaugnayan sa dugo kay Lin Ruoxi. Paano siya papayag na kunin siya ng isang lalaking may gusto sa kanya? Kung nangyari ito kay Lin Ruoxi, hindi ba gusto ng karamihan sa mga lalaki sa kalye na ilayo siya? Bitawan mo si Huilin, sabi ni Yang Cheng kay Yang Lai, na aalis na sana. Napahinto si Yang Lai sa kanyang kinatatayuan at lumingon kay Yang Cheng. Sa kabilang banda, lumiwanag ang mukha ni Huilin. Alam niya na kahit na hindi siya katapat ni Yang Lai, si Yang Cheng ay talagang isang pag-iral na kayang sugpuin ang lahat. Bakit? Ngumisi si Yang Lai. Ibinaba ni Yang Cheng ang kanyang mangkok at chopstick, tumayo at nakasimangot. Sa tingin mo ay napakakapangyarihan mo na walang makakapigil sa iyong gawin ang gusto mong gawin, tama? Hindi ba? Bago matapos ni Yang Lai ang kanyang pangungusap, biglang naramdaman ni Yang Lai ang isang malaking presyon na dumaloy sa kanyang mga daluyan ng dugo. Ang nakakatakot na pressure ay naging sanhi pa ng pagiging magulo ng chi sa kanyang katawan. Ito ay. Bago pa niya ito maisip, binitawan ni Yang Lai ang kamay ni Huilin na halos likas. Inipon niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan at hamampas pasulong. Gayunpaman, ang resulta ay siya ay ganap na walang kapangyarihan. Naramdaman na lang niya ang tila banayad na puwersang dumampi sa kanyang katawan. Walang kamalay-malay, ang katawan ni Yang Lai ay itinulak palabas ng pinto ng isang masa ng hangin. Pumihit si Yang Lai ng ilang sunod-sunod na laps para alisin ang lakas sa kanyang katawan. Tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Bigla niyang inangat ang ulo niya at napatingin sa lalaking nagprotekta na kay Huilin sa likod niya. Hindi niya alam kung kailan siya nakatayo sa orihinal niyang posisyon. Ang Endless Resolve Restoration Scripture ni Yang Cheng ay umabot na sa Stage 9 Great Completion. Hindi na siya katulad ng dati. Ang kanyang nakakatakot na lakas ay nagulat kay Kaining. Bagamat hindi niya alam kung gaano kalakas si Yang Cheng, malinaw niyang naramdaman na mas malakas ito kaysa noong nakita niya itong kumilos noon. Gayunpaman, sa wakas ay nakumbinsi si Kaining na si Yang Lai ay mas malakas kaysa sa kanya. Kung siya iyon, hindi niya maalis ang lakas ng pag-usad sa ilang rounds lang. Sa kasamaang palad, ano? Ang pagharap sa lalaking ito na kilala bilang isang Diyos, parang habang buhay na lang ang tingin nito sa kanya. Sino ka? Paano magkakaroon ng isang tulad mo sa Zhonghai? Tila hindi makapaniwala si Yang Lai. Lumingon siya sa tahimik na si Kaining at nagtanong, Flower Rain, itong lalaking ito, sino siya? Siya ang sa tingin mo ay di karapat-dapat at, hindi karapat-dapat, mahinang sagot ni Kaining. Pinaikit ni Yang Lai ang kanyang mga mata. Kaya ikaw. Nabalitaan ko na marami kang ginawa para sa Dragon Team sa Tibet. Sinabi ng Sky Dragon na napakalakas mo. Mukhang may kakayahan ka talaga. Medyo nagulat si Yang Chen. Mukhang alam ng Yang Lai na ito ang malaking pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila, ngunit tila hindi siya natatakot kay Yang Chen. Hindi maintindihan ni Yang Chen kung siya ay bulag na mayabang o may ibang maaasahan. Ang labanan sa pasukan ay umakit kay Lin Ruoxi at sa iba pa sa panig ni Yang Cheng. Nakahinga sila ng maluwag nang makitang maayos na si Huilin. Napatingin sila kay Yang Lai, na nakatitig pa rin sa kanila. Gayunpaman, nang makita ni Yuan Ye si Yang Lai ng malapitan, naramdaman niyang parang pamilyar siya. Nang maalala niya kung paano siya tinawag ni Huilin na Yang Lai, lalo pang naghinala si Yuan Ye. Yang Cheng, you better mind your own business. This is between me and Lin Hui. Huwag kang makialam, nangingibabaw na sabi ni Yang Lai. Pinakiusapan ako ng lola niya na alagaan ko siya, kaya kailangan ko siyang alagaan. Kung gusto mo siya o hindi, wala itong kinalaman sa akin. Nakita ko lang na ayaw niyang umalis kasama ka at humingi siya ng tulong sa akin. Wala akong dahilan para hindi siya tulungan. Kaya, kung gusto mo talagang gawin ang isang bagay, gawin mo lang. Huwag mong sayangin ang hininga mo sa akin.
Medyo naiinip si Yang Cheng. Ang binatang ito ay mukhang mas bata sa kanya ng ilang taon, ngunit ang paraan ng pagsasalita niya ay parang isang superior. Ngumisi si Yang Lai, sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob? Sa tingin mo matatakot ako sa'yo dahil lang mas malakas ka sa'kin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, maraming makapangyarihang tao sa mundong ito na hindi mo na makikilala sa buong buhay mo. Ang lakas mo ay wala sa paningin ko. Sa ilang taon, ilang beses na akong mas malakas kaysa sa iyo. Mas mabuting panatilihin mong malinis ang iyong mga kamay. Huwag humingi ng awa pagdating ng panahon. Sa tingin mo ba hindi ko alam na may masamang intensyon ka kay Huier? Kung hindi, bakit mo siya sasalakayin at pipilitin na manatili sa iyong bahay nang walang dahilan? Wala siyang kinalaman sa iyo. Sa tingin mo ba tanga ako? Ang kanyang mga salita ay nagpagalit kay Yang Cheng. Hindi interesado si Yang Cheng sa mga makapangyarihang tao na binanggit ni Yang Lai na hindi pa niya nakikilala. Alam lang ni Yang Cheng na hindi masyadong matalino ang batang ito. Hindi mo ba alam kung paano ibaba ang iyong ulo kapag nasa ilalim ka ng bubong ng iba? Naniniwala ka ba na kapag nagsalita ka pa, mawawala na kita sa mundong ito? May balak nang pumatay si Yang Cheng. Hindi man talaga siya mahilig pumatay ng tao, isang kapahamakan ang buhayin ang isang mayabang at bastos na binata. Nang marinig ang sinabi ni Yang Cheng, agad na sumimangot si Kai Ning at sinabing, Yang Cheng, huwag kang magulo. Hindi niya lang maintindihan ang sitwasyon. Tama, Kuya Yang. Itaboy mo lang siya. Huwag mo siyang patayin. Alam ni Huilin ang pagkakaiba ng lakas ni Yang Cheng at Yang Lai. Kung sinabi ni Yang Cheng na gusto niyang patayin si Yang Lai, walang paraan para iligtas si Yang Lai. Gayunpaman, mukhang hindi natakot si Yang Lai. Tumawa siya ng malakas at sinabing, sa tingin mo hindi ako mangangahas. Ipinakita mo na ang iyong tunay na kulay ngayon, at itinuro ko ang iyong malisyosong intensyon kay Huier, hindi ba? Wagas at inosente ang isip ni Huier, kinulam mo siya. Isa kang pangit na nilalang na nabubuhay sa dilim. Nang hindi hinintay na magpatuloy sa pagsasalita si Yang Lai, ang figure ni Yang Cheng ay agad na lumitaw sa kanyang harapan. Malungkot ang mukha ni Yang Cheng, parang madilim na ulap sa gitna ng bagyo. Ang kanyang buong katawan ay parang isang napakalaking puwersa, na umaapi kay Yang Lai. Karapat-dapat kang mamatay. Nang matapos siyang magsalita, damapo na ang palad ni Yang Cheng sa dibdib ni Yang Lai. Hindi inaasahan ni Yang Lai na kapag nagseryoso si Yang Cheng, ang bilis niyang mag-react kay Yang Lai. Sa napakalaking pagkakaiba ng lakas, nang damapo ang palad ni Yang Cheng sa dibdib ni Yang Lai, mayroon pa rin siyang mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Bam! Sa mahinang tunog, ang katawan ni Yang Lai ay lumipad palabas ng 7 hanggang 8 metro na parang saranggola na may putol na tali, ilang beses na bumagsak bago lumapag sa damuhan. Sa totoo lang, paanong pinahihintulutan lamang siya ng lakas ni Yang Cheng na lumipad ng ganoon kay Kling distansya? Dahil lamang sa nakapasok ang panloob na enerhiya ni Yang Cheng sa katawan ni Yang Lai kaya lang nakalipad ang katawan ni Yang Lai sa ganoong kalayuan, ngunit ito ay labis na nakakagulat. Marahas na iniluwa ni Yang Lai ang isang subo ng extravasated na dugo. Habang nakadilat ang mga mata, itinaas niya ang nanginginig niyang daliri at hindi makapaniwalang itinuro si Yang Cheng. Ikaw. Ang lakas ng loob mo. Hindi na nakumpleto ni Yang Lai ang kanyang pangungusap. Natuklasan niya na ang kanyang mga panloob na organo ay parang sinasabog ng hindi mabilang na mga miniature na bomba. Ang kanyang mga meridian ay napuno ng magulong enerhiya. Nanginginig ang kanyang panloob na enerhiya sa punto na siya ay tulad ng isang daga na tumatakas sa lahat ng direksyon, hindi makatiis ng isang suntok. Ang mga mata ni Yang Cheng ay kasing lamig ng yelo, at ang kanyang buong katawan ay tila nalubog sa kadiliman. Kahit maliwanag sa labas ng bahay, tila madilim na lugar ang paligid ni Yang Cheng. Nako! Tigas na ata ng katawan mo. Nakuha mo pa talaga ang palad ko at hindi namatay.
Ngumisi si Yang Cheng habang naglalakad palapit kay Yang Lai. Namutla sa takot si Kai Ning. Hindi niya inaasahan na tatamaan siya ni Yang Cheng ng ganoon lang. Kung ang palad na iyon ay damapo sa kanyang katawan, naniniwala si Kai Ning na 3 sa kanya ang napatay. Gayunpaman, hindi talaga namatay si Yang Lai. Talagang may malaking pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan nila. Ngunit, talagang hindi niya hahayaang mamatay siya. Nagmamadaling tumakbo si Kai Ning sa harap ni Yang Cheng at hinarang si Yang Cheng sa paglapit. Puno ng pag-aalala ang malamig at matikas niyang mukha. Yang Cheng, tama na. Hindi mo siya mapapatay. May masamang mangyayari. Sa pintuan, si Lin Ruoxi at ang iba pa na nakakita sa biglaang pagsabog ni Yang Cheng ay natulala din, lalo na sina Yuan Ye at Tang Tang. Bagamat alam nilang magaling ang kung fu ni Yang Cheng, hindi nila inaasahan na magiging ganito siya kalakas. Hindi umimik si Lin Ruoxi, ngunit mapatla ang kanyang mukha. Hindi niya gaanong pinansin kung papatayin ba ni Yang Cheng ang isang tao. Gayunpaman, narinig niya na lang na tinawag ni Yang Lai si Huilin. Huilin. Tahimik na tumingin si Lin Ruoxi sa balisang Huilin at nahulog sa malalim na pag-iisip. Umalis ka sa dinadaanan ko. Walang pakialam na tumingin si Yang Cheng kay Kai Ning. Alam mo hindi mo ako mapipigilan. Kinagat ni Kai Ning ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit din ng kaunting pagsusumamo. Yang Cheng, huwag mong gawin ito. Talagang hindi siya maaaring mamatay. Bakit? Ngini siya ni Yang Cheng. Hindi ordinaryo ang background niya. Kapag may nangyari sa kanya, ikaw. Ano ang magagawa ko? Sino kayang gumawa ng kahit ano sa akin? Tumawa si Yang Cheng. Napagtiisan ko na siya, pero na-offend pa rin niya ako. Una, bastos siya, tapos ignorante, tapos ngayon, tanga. What's the point of keeping him alive? Si Yang Lai, na nakahiga sa damuhan, ay hindi pa nainsulto ng ganito. Sa sobrang galit niya ay dumura siya ng isa pang subo ng dugo sa damuhan. Itinuro niya si Yang Cheng at ibinuka ang kanyang bibig. Ikaw. Ang lakas ng loob mong pag-alitan ako, naging berde ang mukha ni Kai Ning. Naging berde ang mukha ni Kai Ning. Paanong hindi alam ng lalaking ito ang sitwasyon? Tulala ba talaga siya? Oo naman, hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Yang Cheng. Iniwas niya ang kanyang kamay sa harap ni Kai Ning at napahampas ito sa tagiliran. Isang hakbang pasulong si Yang Cheng at dumating sa harap ni Yang Lai. Bumaba ang tingin niya sa galit na si Yang Lai. I like the look in your eyes. I'll feel good after I kill you, sabi ni Yang Cheng at sinipa ang ulo ni Yang Lai. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng sipa, kumunot ang noo ni Yang Cheng at inikot ang kanyang katawan sa isang iglap, sinipa ang hangin gamit ang kanyang Bang! Nagkaroon ng malakas na putok, na para bang may sumabog na bomba sa himpapawid. Isang maybird kulay abong figure ang biglang lumitaw sa gitna ng hangin. Bumangga ang paa nito kay Yang Cheng, pagkatapos ay sumandal ito sa hangin at lumapag sa likod ni Yang Lai. Hinayla ng maybird kulay abo na figure si Yang Lai patayo at pinotektahan siya sa likod niya. Noon lang nakita ng lahat kung sino iyon. Isa itong matandang lalaki na nakasuot ng berdeng damit. May mga bahid ng puti ang itim niyang buhok, pero kulay rosas ang kutis at makinis ang balat. Mahirap sabihin ang eksaktong edad niya, ngunit ang kanyang ekspresyon ay sobrang solemne sa sandaling ito. Tinitigan niya si Yang Cheng na nanatiling hindi kumikibo na para bang kaharap niya ang isang mabigat na kaaway. Natigilan si Kai Ning nang makita niya ang tao. Pagkatapos, may naisip siya at nakahinga ng maluwag. Hindi niya maiwasang isipin. Sa husay ng nakatatanda na ito, baka mapipigilan niya ang pamatay na Diyos na ito. Master, umubo ng dugo si Yang Lai.
Nang makita niya ang tao ay bakas agad ang tuwa sa maputlang mukha nito. Yumuko ang matanda at nataman ang ilang mahahalagang acupuncture point sa katawan ni Yang Lai. Pagkatapos, tumayo siya at nagpatuloy sa pagharap kay Yang Cheng. Binata, hayaan mo ang mga tao kung maaari. Napakabata pa ng alagad ko, pero tinamaan mo siya ng husto. Wala ka bang birtod? Tanong ng matanda na nakakunot ang noo. Tiningnan ni Yang Chen ang matanda ng may labis na interes. Ngayon pa lang ay bigla na lang siyang nakaramdam ng napakalaking puwersa na umaatake sa kanya. Bagamat kaya niya itong labanan ay halos nasugatan siya kaya naman nakipag-away muna siya sa matanda. Hindi inaasahan ni Yang Cheng na magkakaroon siya ng pagkakataong makatagpo ng taong makakalaban niya. He sneered, siya ay bata, at ako ay hindi matanda. Kung hindi niya ako ginaisang ng paulit-ulit, hindi ako kumikilos. Kaya't siya ay iyong alagad. Hindi mo ba naisip na dapat mong disiplinahin muna siya bago sabihin sa akin ang mga salitang ito? Ang aking alagad ay nasa mali, ngunit ikaw ay masyadong walang awa. Ang mga mata ng matanda ay kumikinang ng maliwanag. Ayon sa aking obserbasyon, ang iyong paglilinang ay nakamit na ang yugto ng pagiging perpekto ng congenital realm, at ang gayong paglilinang ay isang bagay na kahit ako ay mas mababa. Hindi ko alam kung paano ka nagkaroon ng mga ganyang kakayahan sa murang edad. Gayunpaman, kasama ng malaking kapangyarihan ang malaking responsibilidad. Sa iyong kakayahan, bakit kailangan mong maging calculator sa aking alagad? Nang marinig ito, walang pakialam si Yang Cheng. Nagulat sina Kaining at Yang Lai. Hindi inaasahan ni Kaining na naabot ni Yang Cheng ang maalamat na si Yan Tian full circle. Hindi nakakagulat na napakalakas niya. Hindi gustong marinig ni Yang Lai na kahit ang kanyang amo ay hindi katugma ng lalaking ito. Noong una ay inakala niya na ang kanyang amo ay mas malakas kaysa kay Yang Cheng. Ngunit winasak ng mga salita ng matanda ang kanyang panaginip. Sa wakas ay napagtanto niya na maaaring talagang mamatay siya sa kamay ni Yang Cheng. Matanda, huwag mong isipin na hindi kita kayang patayin dahil lang sa kaya mong sipa sa akin. Sabihin ko sa iyo, ginugulo ako ng alagad mo. Kung patuloy kang magsalita ng walang kaparirikan, papatayin din kita. Nang makita ni Yang Cheng na gumagamit ng loika ang matanda, agad siyang nawalan ng pasensya. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Kung gusto mong iligtas ang isang tao, iligtas mo siya. Ano ang silbi ng maraming kalokohan? Walang patas sa mundong ito. Sa huli, ang lakas ay palaging magmumula sa mga kamao ng isa. Hindi kailanman magkakaroon ng anumang etika o moralidad. Ang sinumang naniniwala na ang lahat ay dapat na makatwiran at ang Diyos ay patas, sinumang naniniwala na iyon ay hanggal. Ngunit sa sandaling ito, si Yuan Ye, na nagmamasid kay Yang Lai at naghihinala, ay biglang tumakbo palabas. Pumunta siya sa harap ni Yang Lai at nag-aalangan na nagtanong, ikaw ay ang pamilya Yang. Pinsan na si Yang Lai. Ang biglaang pagsulpot ni Yuan Ye at simpleng tanong ay naging dahilan upang mawala ang mamamatay tao na aura ni Yang Cheng. Bigla siyang may naisip at nakakunot ang noo habang nakatingin kay Yang Lai, na naghahabol ng hininga. Sumimangot din si Yang Lai at tumingin kay Yuan Ye ng mabuti, ikaw ay. Ako si Yuan Ye, bata pa tayo nagkakilala na tayo. Itinuro ni Yuan Ye ang kanyang sarili, medyo nasa sabik. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay naging dahilan upang hindi siya mapangiti. Ikaw ay anak ni tita. Tila may naisip si Yang Lai at nagtanong ng may kainahinala. Oo, ang nanay ko ay si Yang Jiyo. Nagtataka ako kung bakit parang pamilyar ito at kamukha mo si tito. Kaya magpinsan ito. Pero, ngunit hindi tayo nagkita sa loob ng maraming taon, hindi kita nakilala at ako. Hindi makapag-isip ng maayos, awkward na lumingon si Yuan Ye at sinabi kay Yang Cheng, Kuya, pwede mo ba akong bigyan ng mukha? Siya.
Pinsan ko siya, mangyaring huwag siyang patayin. Nabalitaan ko na hinanap niya ako. Isang master para matuto ng martial arts sa murang edad, kaya baka hindi kanya masyadong kilala. Tama na siya. Nagulat si Yang Cheng. Bagamat hindi gaanong nagbago ang kanyang ekspresyon, sa sandaling inamin ito ni Yang Lai, ang mamamatay tao na aura ni Yang Cheng ay matagal nang natangay. Isang negatibong emosyon ng kalungkutan at kalungkutan ang nagpalamig sa kanyang puso. Kahit na hindi masyadong nag-iisip, halos naiintindihan ni Yang Cheng kung bakit nagkaroon siya ng kakaibang likas na pakiramdam nang makita niya ang binatang ito. Tiningnan ni Yang Cheng ang ayaw na si Yang Lai sa lupa na may masalimuot na ekspresyon. Pagkatapos ay tumingin sa mapagbantay na matanda at nagpakawala ng mahabang buntong hininga, "Tara na, hindi kita papatayin alang-alang sa kapatid kong ito." Ang pagpapakawala ni Yang Cheng ay nagmukhang nagulat kay Kaining, na nasa gilid. Alam niya na hindi magpaparamdam ang lalaking ito kapag kumilos siya, ngunit talagang may mukha si Yuan Ye para pigilan si Yang Cheng na pumatay ng mga tao. Ito ay masyadong kakaiba. Gayunpaman, dahil hindi na kailangang mamatay ni Yang Lai, nakahinga ng maluwag si Kaining. Pagkatapos ng lahat, ang Kai family ay masyadong mahina kumpara sa Yang family. Kung may nangyari kay Yang Lai sa Zhonghai, at ang Kai family ang nagdala sa kanya dito, ang Kai family ay tiyak na hindi makakatakas sa sisihin. Bukod dito, wala silang kahit isang lugar upang umiyak. Pinaikit ng matanda ang kanyang mga mata. Bahagyang nagulat din siya sa bilis kung saan nawala ang mamamatay tao na aura ni Yang Cheng. Gayunpaman, nakahinga pa rin siya ng maluwag na hindi na niya kailangang makipag-away kay Yang Cheng. Akala niya ay mabait si Yang Cheng. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Ako si Yu Jizi ng Kunlun. Salamat sa pagpapalam sa akin." Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Yu Jizi at tinulungan si Yang Lai, natulala at hindi makagalaw. Sa isang talon, umalis sila sa distrito ng Villa. Ang kanyang Qinggang ay talagang nasa tuktok. Kahit si Yang Cheng ay maaaring hindi siya matalo sa hangin. Kung hindi niya nailigtas si Yang Lai at tumakas lang, walang magagawa si Yang Cheng sa kanya. Sa sandaling ito, isang figure ang kumislap. Kahit na may dinadala siya, nawala si Yu Jizi sa isang iglap. Napatingin si Kaining kay Yang Cheng, tumango, at sinabing, "Salamat." Pagkatapos, umalis din siya sa eksena. Kay Yuan Ye at Tang Tang, isang kakaibang bagay ang nangyari kaninang madaling araw. Para silang nasa panaginip. Sa kabutihang palad, naipakita ni Yang Cheng ang kanyang kakayahan noon, kaya hindi sila nawalan ng malay sa gulat. Si Huilin ay mukhang nalulumbay. Kasabay nito, napansin ni Huilin na kakaibang nakatingin sa kanya si Lin Ruoxi. Bagamat hindi siya direktang nagpahayag ng anumang nararamdaman, naramdaman ni Huilin na may alam si Lin Ruoxi. Wala na si Yang Cheng sa mood na manatili sa bahay. Naglakad siya papunta sa pinto at sinabi kay Lin Ruoxi, "Ruoxi, lalabas ako para sumakay. Ikaw na ang bahala kay Yuan Ye at sa iba pa." Bahagyang nagulat si Lin Ruoxi. Bihira niyang makita si Yang Cheng na sobrang solemna. Hindi niya alam kung paano magre-react at nakaramdam pa siya ng kaunting sakit sa puso. Gayunpaman, tumango pa rin siya ng marahan. "Naiintindihan ko. Bumalik ka ng maaga. Hihintayin kita sa tanghalian." Tugon ni Yang Cheng at naglakad papunta sa garahe para kunin ang kanyang sasakyan. Pagkatapos, nagmaneho siya palayo sa villa. Kailangan niya ng ilang oras na mag-isa para kumalma. Ang gulo ng isip niya. Ang pakiramdam ng pag-ibig at puot ay nagparamdam sa kanya na siya ay pinahihirapan. Mayroong maraming mga bagay na kapag naisip mo ito, at kapag nakilala mo ito, mayroong isang mundo ng pagkakaiba. Katulad noong nakilala niya si Yang Jiyo sa cafe, hindi makatwiran ang pagtingin ni Yang Cheng sa mga bagay-bagay. Sinubukan niyang kalimutan ang mga bagay na sa tingin niya ay hindi niya pag-aari.
Pagkaalis ni Yang Cheng, medyo naging awkward ang atmosphere sa bahay. Hindi inaasahan ni na Yuan Ye at Tang Tang na magiging ganoong eksena ang pagsalubong nila sa bagong taon. Sa kabutihang palad, si Yang Lai ay pinsan ni Yuan Ye na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Kung hindi, ang dugo ay dam-anak sa buong lugar, at hindi sila magkakaroon ng magandang wakas. Gayunpaman, pansamantalang isinantabi ang usapin, ngunit nanatili pa rin ang problema. Kahit papaano, lahat, kabilang si Yuan Ye, ay nakaramdam ng kakaiba na gusto ni Yang Lai si Huilin. Si Yang Lai ay hindi isang ordinaryong tao. Ngunit ano ang tungkol kay Huilin? Lalo na, kahit na walang gaanong pakikipag-ugnayan si Lin Ruoxi sa Yuan family. Alam niya na ang dahilan kung bakit ang Yuan family ang nangungunang pamilya sa Zhonghai ay dahil sa ina ni Yuan Ye, Yang Jiyo, na mula sa Yang family sa Beijing. Dahil si Yang Lai ay pinsan ni Yuan Ye, siya ay mula sa nangungunang pamilya sa Huaxia, ang pamilya Yang. Walang pag-aalinlangan, siya ay napakahusay at may isang dominanteng master. Bagamat halos hindi makapagpalitan ng ilang suntok ang kanyang amo kay Yang Cheng, lahat ito ay dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang pinagmulang pamilya. Bakit kaya pumunta rito ang gayong lalaki mula sa isang pambihirang pamilya upang hanapin ang pinsan ni Yang Cheng, ang tila ordinaryong Huilin? Kahit na si Huilin ay isang bihirang kagandahan, nakatayo sa tabi ni Lin Ruoxi, siya ay tila isang foil. Sa karamihan, maaari siyang ituring na maganda. Halos imposible para sa isang lalaki na ma-infatuated sa kanya, lalo na sa isang mayamang pamilya tulad ni Yang Lai. Anong klaseng kagandahan ang hindi niya nakita noon? Kahit na nakita niya si Lin Ruoxi, parang hindi siya nasasabik. Kaya naman, hindi naiwasang tanungin ni Yuan Ye si Huilin, "Miss Huilin, paano mo nakilala ang aking pinsan?" Nabalitaan ko na nagpunta ang aking pinsan upang matuto ng martial arts mula sa murang edad. Siya dapat ang Taoist priest na si Yu Jizi. Disipulo ka rin ba ng isang master mula sa Kunlun sect? Namutla ang mukha ni Huilin. Siya ay inosente at walang muwang. Hindi niya inaasahan na darating si Yang Lai para hanapin siya. Ngayon, nakalabas na siya. Gaya ng inaasahan, pagkatapos magtanong ni Yuan Ye, malamig na tumingin si Lin Ruoxi. Pagkatapos ng lahat, siya ang CEO ng isang multinational na kumpanya na may libu-libong empleyado. Siya ay isang taong nagbigay ng pressure sa iba. Ngayong seryoso siyang nakatingin kay Huilin, naging mapait ang mukha ni Huilin. Ay! Hindi ko sinasadya, I just. Hindi alam ni Huilin ang sasabihin. Hindi siya magaling magsinungaling. Ngayong sinabi niyang pinsan siya ni Yang Cheng, ibang tao ang nagsabi nito para sa kanya, mahirap para sa kanya na itago ito. Hindi niya alam kung paano pagtakpan ang kasinungalingan niya. Kalimutan mo na to, wag mong sabihin. This isn't a problem. Biglang nagsalita si Lin Ruoxi. Nakipag-eye contact siya kay Huilin. Huilin, tulungan mo si Nanay Wang magluto. Yuan Ye at Tang Tang, manatili para sa tanghalian. Natigilan si Huilin. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling bitawan siya ni Lin Ruoxi at tinulungan pa siyang baguhin ang paksa. Ngunit bakit hindi siya nagtanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang Huilin? Ano man ang dahilan, agad na tumanggaw si Huilin at tumakbo sa kusina. Hindi na kailangang magtanong ni Yuan Ye tungkol dito. Dahil ayaw niyang pag-usapan ito at hindi naman siya ang babaeng nagustuhan niya, hindi siya mapakali na magtanong. Tumakbo si Huilin sa kusina at bahagyang gumaan ang pakiramdam. Tinulungan niya si Nanay Wang na maghugas at maghiwa ng mga gulay, ngunit kanyang isip ay patuloy na lumilipat sa sala. Talagang hindi niya maisip kung ano ang iniisip ni Lin Ruoxi. Sa kanyang katalinuhan, walang paraan na hindi niya maisip ang problema. At saka, sapat na ang tingin sa mga mata niya ngayon para patunayan na may alam siya.
Ang lahat ng iyon ay kasalanan ni Yang Lai. Lumalabas na ang sekta ni Huilin, Mount Eme, at ang sekta ni Yang Lai, Kunlun, ay mga sinaunang sekta na may relasyon. Bilang karagdagan, ang pamilya Lin ni Huilin ay may ilang relasyon sa pamilya Yang. Kahit na ang Lin family ay hindi kasing lakas ng Yang family, sila ay isang magandang kapareha. Noong unang nakilala ni Yang Lai si Huilin, ito ang unang paggising ng pag-ibig sa kanyang kabataan. Siya ay agad na umibig sa kanya sa unang tingin, at noon pa man ay nagsusumamo na si Huilin ay hindi maiiwasang maging kanyang asawa. Gayunpaman, hindi gusto ni Huilin si Yang Lai, na mayabang dahil siya ay may talento, may mayaman na background ng pamilya, at isang Xiantian Realm Master bilang kanyang master. Kaya naman ngayon lang nangyari ang eksena. Habang si Huilin ay abala sa pag-iisip, si Lin Ruoxi ay pumasok sa kusina pagkatapos makipag-chat kay Yuan Ye at sa iba pa saglit. Pumasok si Lin Ruoxi para kumuha ng mga tuyong prutas para sa mga bisita. Nang makita niya si Lin Ruoxi, agad na gustong magpaliwanag ni Huilin. Ate, ako talaga. Huwag ka nang magsabi. Tahimik na tumingin sa kanya si Lin Ruoxi. You don't have to say anything. I don't know anything. You're Yang Cheng's cousin, so pinsan mo rin ako, right? Sa pagtingin sa pinipigilang emosyon ni Lin Ruoxi, biglang nakaramdam si Huilin ng maasim na pakiramdam sa kanyang puso. Kinagat niya ang manipis niyang labi at tumanggo. Oo. Pilit na ngumiti si Lin Ruoxi, kinuha ang mga tuyong prutas at lumabas ng kusina. Tulala si Huilin. Hindi siya mapakali kahit anong mangyari. Bahagyang namumula ang kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang huwag umiyak. Nang malapit ng tanghalian, umuwi si Yang Cheng sa oras. Wala nang mabigat na ekspresyon sa mukha niya. Napaka-relax niya sa itsura niya, parang inayos na niya ang kanyang emosyon. Nang makitang nakaupo pa rin sina Yuan Ye at Tang Tang sa hapagkainan. Tiningnan ni Yang Cheng ang mag-asawa ng may pang-aalipusta, sinabi ko sa inyo na manatili sa tanghalian at talagang nanatili kayo. Naging magalang lang ako at sineseryoso ninyo ito. Naramdaman ni Tang Tang na bumalik na si Yang Cheng sa dati niyang walang disiplina. Itinuro nito ang gitnang daliri sa kanya. Narinig ko sa hipag na sa kanya ang bahay na ito, hindi tito. Tiyo, ikaw ang nabubuhay sa isang babae. Si Yang Cheng ay pawis na pawis. Mapait niyang tiningnan si Lin Ruoxi na naglalabas ng mga pinggan sa kusina. Asawa, hindi mo maisisiwalat ang lahat. Wala akong karapatang pantao sa bahay na ito. Nakita ni Lin Ruoxi na ligtas na nakabalik si Yang Cheng at nagsimulang magbiro muli. Gamaan ang loob niya, ngunit hindi niya ito pinansin. Tumalikod na siya at bumalik sa kusina para ipagpatuloy ang pagdadala ng mga pinggan. Tito, tignan mo, ayaw ka pang kausapin ni Hipag. Inilabas ni Tang Tang ang kanyang dila kay Yang Cheng at sinabi. Nakaramdam ng pait si Yang Cheng. Bilang asawa, kailangang pagbutihin ang kanyang kapakanan. Umupo na ang lahat para kumain. Harmony ang atmosphere. Tila nasa sabik si Mother Wang, lalo na nang marinig niyang tinawag ni na Yuan Ye at Tang Tang si Lin Ruoxi na Hipag. Nanliit ang mga mata ni Mother Wang sa crescent moons. Kuya, may hiling ako. Biglang sabi ni Yuan Ye kay Yang Cheng. Si Yang Cheng ay kumakain sa malalaking subo. Tumanggo ito sa kanya at hiniling na magsalita. Pwede mo ba akong turuan ng martial arts? Iluluwa na sana ni Yang Cheng ang isang subo ng kanin upang ipahayag ang kanyang pagkagulat. Ngunit sa sandaling iluluwa na niya ito, sinalubong siya ng malamig na tingin ni Lin Ruoxi at agad siyang nabulunan muli. Sabi ko, dapat mong laruin ang iyong esports. Ang pakikipag-away ay hindi angkop para sa iyo. Sinabi ni Yang Cheng, kung gusto mong makitungo sa ilang mga hooligan, mag-aral lang ng boxing o kung ano paman. Hindi kita tuturuan ng martial arts. Pero kuya,
Alam mo ang martial arts. Kanina lang sobrang lakas ng taong iyon at hindi ka daw niya matatalo. Kung matututo ako sa iyo, hindi ba super strong din ako? Tuwang-tuwang sabi ni Yuan Ye. Ibinaba ni Yang Cheng ang kanyang mangkok at chopstick at tumingin kay Yuan Ye ng mahigpit. Hindi ko alam kung fu. Kuya, stop jokang. Nakita ng lahat, naisip ni Yuan Ye na ayaw magturo ni Yang Cheng. Hindi ko alam kung fu, pero marunong akong pumatay ng tao. Gusto mo bang matutong pumatay ng tao? Tanong ni Yang Cheng. Natigilan si Yuan Ye, at napatigil din ang apat na babae sa mesa sa kanilang ginagawa. Tiningnan ni Lin Ruoxi si Yang Cheng nang may paninisi. Ang mga salita ni Yang Cheng ay natakot kay Yuan Ye na hanggal. Si Yuan Ye ay mukhang problemado saglit, at sa wakas ay umiling. Forget it. Parang hindi ko na matiis. Huwag mong isipin na mademo ako. Walang dapat maging mara mo, pero kapag nagtuturo ako sa mga tao, nasa level man lang ako ng pagsasanay ng mga espesyal na puwersa. Wala kang ganyang pundasyon, kaya huwag kang matuto. Ito, sabi ni Yang Cheng. Sa katunayan, si Yang Cheng ay mayroon ding Endless Resolve Restoration Scripture, isang inner force skill na maaaring ituro, ngunit hindi sinabi ni Song Tianxing kung maaari itong ituro sa iba. Sa makatuwid, si Yang Cheng ay nagpakita ng paggalang sa namatay at sa kanyang guro, at hindi madaling magturo sa iba ng gayong martial arts. Higit pa rito, ang martial art na ito ay maaari lamang gawin ng mga taong may espesyal na pangangatawan na tulad niya. Tinatayang napakahirap para sa mga ordinaryong tao na magsanay sa unang antas. Si Yuan Ye ay walang masyadong pakialam. Bagamat nakaramdam siya ng awa, hindi siya umabot sa lawak ng pakikipagtalo kay Yang Cheng at iniisip na itinatago niya ito. Tapos, nagchat siya. Nang malapit na silang matapos kumain, biglang nagmungkahi si Tang Tang, "Ate, Tito, labas tayo sa KTV mamayang hapon, okay? Anyway, holiday ang lahat. Sabay tayong lumabas at maglaro." KTV. Kumunat ang noo ni Lin Ruoxi. Hindi pa ako nakakapunta doon. Hindi kaya, mukhang nabigla si Tang Tang na para bang nakakita siya ng alien na nilalang. Sister-in-law, president ka ng isang malaking kumpanya, at hindi ka pa nakakapunta sa KTV. Bahagyang namula ang mukha ni Lin Ruoxi, at tumanggo siya. Hindi kakaiba ang naramdaman ni Yang Cheng. Nadama niya na ang proposal ni Tang Tang ay maaaring maging isang magandang paraan upang matulungan sila ni Lin Ruoxi na mapabuti ang kanilang relasyon, kaya pumayag siya, "Let's go. We'll go after resting for a while." Ang aming Yuan family ay may KTV na may magandang palamuti at kondisyon sa lahat ng aspeto. Pagdating ng panahon, dadalhin ko kayo doon at mag-a-apply ng platinum card. Sa susunod, pwede na kayong libre. Nakangiting sabi ni Yuan Ye, "Wala akong ibang ibig sabihin. Tretuhin mo lang ito bilang filial piety sa mga nakatatanda." Ngumuso si Yang Cheng, "Sa dami mong sinasabi, tumatanda ka." Nang marinig ni Lin Ruoxi na pumayag si Yang Cheng, talagang medyo naantig siya. Nilinggan niya si Huilin at sinabing, "Ate, dapat kang pumunta rin." Medyo nanlumo si Huilin. Nang marinig niya na bigla siyang inimbitahan ni Lin Ruoxi, muntik na niyang mahulog ang kanyang mangkok. "Pwede din ba ako pumunta?" "Of course, we'll go together as a family. Kayo rin naman ang pamilya namin, di ba?" sabi ni Lin Ruoxi. Sumakit ang puso ni Huilin. Hindi siya sigurado kung 100% sigurado si Lin Ruoxi sa kanilang relasyon, ngunit nang banggitin ni Lin Ruoxi ang pamilya, nakonsensya siya. Kanina pa siya nagsisinungaling sa kanya. Bagamat hindi ito malisyoso, sa kanyang pananaw, nakaramdam ito ng labis na kahihiyan kay Huilin na napakapagparaya niya sa kanya. "Manam, okay," pagsang-ayon ni Huilin. Alam niyang kailangan ni Lin Ruoxi ang kasama, bagamat hindi pa siya nakakapunta sa KTV.
Pagkatapos kumain ay nagpahinga muna sila saglit. Sinuot ni Lin Ruoxi at Weilin ang kanilang mga jacket at lumabas ng bahay. Ang kotse ni Lin Ruoxi ay nasa proseso pa rin ng pagpapalit ng mga gulong nito, kaya sumakay siya sa kotse ni Yang Cheng at sinundan ang R8 ni Yuan Ye sa Yuanmeng KTV, ng Yuan family. Sa kotse, sinabi ni Yang Cheng kay Lin Ruoxi habang nagmamaneho, "Mahal, alam mo ba kung nasaan ako ngayon?" Sinulyapan siya ni Lin Ruoxi. "Ayokong malaman." Sinampal ni Yang Cheng ang kanyang mga labi. Napaka-uncooperative mo. Hinanap ko si Zhen Xiu. Zhen Xiu, sa wakas ay naging interesado si Lin Ruoxi. Kumusta na siya? Tumango si Yang Cheng. "I asked her to sign up for the National Higher Education Entrance Examination this summer. I went to take a look today, and there are a lot of books in her room." Parang ang seryoso niya. Tumingin si Lin Ruoxi kay Yang Cheng nang may kasiyahan. "Sa wakas, may nagawa akong mabuti." Nanlumo si Yang Cheng. Kailan siya gumawa ng masama? Bagamat alam ni Weilin ang tungkol kay Zhen Xiu, wala siyang pakialam sa kanya. Ngunit nang makita niya ang mapait na mukha ni Yang Cheng, nakita niyang medyo nakakatawa ito. Pagdating nilang 5 sa KTV, lumabas na ang general manager ni Yuan Meng para salubungin sila. Tinawagan siya ni Yuan Ye, at narito na pala ang Young Master at ang CEO ng Yulei International para magsaya. Para siyang nakain ng mga gold carrots, agad niyang pinaalis ang mga tao sa pinakamalaking pribadong silid, at pumili ng 2 sa pinakamagagandang waiter para tumulong sa pagsilbi sa kanila. "Young Master, ano ang nagdala sa iyo dito?" Nakangiting tanong ng general manager. Itinuro ni Yuan Ye sina Yang Cheng at Lin Ruoxi sa tabi niya. "Nagkataon na ang aking kapatid na lalaki at hipag ay libre ngayon, kaya kami ay dumating upang magsaya. Manager, huwag gumawa ng anumang bagay na hindi kailangan. Ipagpatuloy lamang ang trabaho. Hindi kami mahilig sa gulo." Napatingin ang general manager kay Lin Ruoxi, at biglang napagtanto na siya pala ang CEO ng Yulei International. Bahagya siyang natigilan, ngunit mabilis na tumango bilang pagsang-ayon. Matapos makapasok sa maislan na inihanda, napakalaking pribadong silid, ang isang malaking bilang ng mga pinggan ng prutas at merienda ay nakalagay na sa mesa. Sa pangunguna ni Tang Tang, ang buhay na Zelda, agad na uminit ang kapaligiran. Hinawakan ni Tang Tang ang mikropono at kumanta ng madamdamin, mabilis na kanta. Kasunod nito, kinaladkad niya si Yuan Ye para kumanta ng lip-synced love song. Medyo out of tune ang pagkanta ni Yuan Ye, pero at least naririnig. Kinanta nilang 2 ang kantang, "Sometimes I Love", medyo magaling, relaxed at natural. Pagkatapos ng 2 magkasunod na kanta, pumalakpak sina Yang Cheng at Weilin bilang pampatibay loob. Bahagyang hindi natural ang ekspresyon ni Lin Ruoxi, na parang nakakita siya ng isang bagay na nagpakaba sa kanya. "Tito, gusto mo bang kumanta?" Ipinasa ni Tang Tang ang mikropono kay Yang Cheng. Kinuha ni Yang Cheng ang mikropono at inilagay ito sa harap ni Lin Ruoxi. "Ladies muna." Nagmamadaling ibinalik ni Lin Ruoxi ang mikropono kay Yang Cheng. "Kanta ka muna. Sinong nag-giveaway sa'yo?" Walang magawang kinuha ni Yang Cheng ang mikropono at sinabi kay Yuan Ye. "Anak, tulungan mo akong pumili ng kanta. Piliin mo kung anong kanta." Tanong ni Yuan Ye. "Pumili ka ng kanta na alam mo at sa tingin mo ay maganda." "Kahit anong kanta," sabi ni Yang Cheng. Tumingin si Lin Ruoxi sa kanya nang may kain na hinala. "Huwag kang magyabang. Paano kung hindi ka marunong kumanta?" "Haha, kaya kung kantahin lahat ng kanta na alam ng bata," pagmamalaki ni Yang Cheng. Hindi siya pinaniwalaan ni Yuan Ye. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, pumili siya ng mas batang kanta, "Rolling in the Deep." Ito ay isang sikat na kanta ni Adele,
isang Grammy Award winner para sa Best Pop Singer. Dahil sa kakaibang boses nito, maraming tao ang hindi nakakanta nito ng maayos kahit gusto nila. Si Hwailin naman ay nag-e-enjoy. Siya ay isang tagahanga ng musika at pagkanta, at nasasabik siya sa mga bagay sa KTV. Nang makita niyang kakanta si Yang Cheng, napuno siya ng pananabik. Kasunod ng himig, ibinuka ni Yang Chen ang kanyang bibig at nagsimulang kumanta. Bumagay ang medyo paus niyang boses sa style ng kanta. May apoy na nagsisimula sa puso ko. Umabot sa matinding lagnat at inilalabas ako sa dilim. Nakuha sana natin ang lahat. Gamulong sa malalim. Nasa kamay mo ang puso ko. Pinuno ng maluwag at paputok na boses ang buong silid ng isang uri ng malaya at walang pigil na emosyon. Gumamit pa nga si Yang Chen ng purong British-American accent, na napakabagal. Si Yuan Ye at Tang Tang ay nabighani sa kanta. Mukhang nagulat si Hwailin. Si Lin Ruoxi lang ang mukhang mas kinakabahan. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao at bahagyang nanginag. Nang matapos kumanta si Yang Cheng, nakangiti niyang ibinigay ang mikropono kay Lin Ruoxi. "Honey, ikaw na." Nang makita ito ni Lin Ruoxi, mabilis niyang ipinasa ang mikropono kay Hwailin at sinabing, "Ate, kumanta ka muna." Napakurap si Hwailin. Bagamat gusto niyang kumanta, hindi niya inaasahan na hahayaan siyang kumanta muli ni Lin Ruoxi. Nakatingin sa seryoso at balis ang mukha ni Lin Ruoxi, kinuha ni Hwailin ang mikropono at tumayo.